Hi, I'm Vernice Tantuco, and I'm here today with Ken Chan, who burst onto the scene with playing a transgender woman on Destiny Rose. He is now moving on from that role he's got a concert coming up next week, and he is here to answer a few questions for us today. So, hi Ken. Hello. Hi, Vern. Hi, kamusta ka? I'm good. How have you been since Destiny Rose? Sobrang masaya ako sa lahat ng mga na after Destiny Rose. Binago niya yung buhay ko eh. After Destiny Rose, ang daming doors ang daming opportunities na pumasok sa akin. And I feel so blessed and thankful that GMA Network gave me that kind of series. And kakaibang istorya siya eh. So, sobrang blessed ko lang na sa akin napunta yung role. And after Destiny Rose, may mga consequences and may mga after, pero everything's okay naman. Consequences like masyado kong in-internalize yung role ko. So medyo nahihirapan kaming ilayo siya. So every time na yung mga tao nakikita pa rin nila sa akin sa Destiny Rose. And yun lang naman yung consequence na kinakaharap namin ngayon. Pero madali lang naman ano yun, tanggalin. So, anong natutunan mo from your experience sa Dami. Destiny Rose? Sobra, you know what, dati pa man, di ko pa ginagawa yung Destiny Rose. Because this is about LGBT eh. Sobrang nirerespeto ko na yung mga tao na nasa LGBT. Pero nung ginawa ko yung Destiny Rose, mas nirespeto ko sila, yung mga LGBT community. Kasi sobrang hirap ng pinagdadaanan nila. Hindi biro yung pinagdadaanan ng mga tao doon, ng mga LGBT. Because nakakatuwa at nakaka-proud kasi kung mapapansin natin dito sa industriya natin o kung sino pa yung mga successful, yung mga most of them are nasa LGBT community eh. So nakaka-proud lang na sa kabila ng mga pinaghirapan nila na buhay, eh at the end of the day, successful sila sa kung ano yung dream nila na gustong maabot. And next week you have your first live concert. Yes, my first solo concert. Yes. Concert. How are you feeling? Of course, I'm really happy. Yeah. I'm really happy and excited ako sa maging concert ko. And lahat kami sobrang na-excite kami sa concert because this is my first solo concert. This will be on August 19, next Friday. And at Zirco Tomas Morato. And makakasama ko sila Manilyn Reynes, sila Fabio Ide, Jerry Gonzalez, Kim Rodriguez, yung mga closest friends ko sa industry, yan, kasama ko. Sheena Lily, yan. So dati pa ba gusto mo na mag-music? Or? Bata pa lang ako, parang umarap ako sa harapan ng electric fan. Kakanta ako doon. Oo, ginagawa ko yun. To be honest, ginagawa ko yun. Pero bata pa lang ako, alam ko nang gusto kong kumanta. Hindi ko talaga alam na may boses pala ako. Hindi ko inisip yun. Basta kanta lang ako ng kanta. And yun, hanggang sa na-develop na lang ng na-develop. Ganyan. So paano ka napunta sa acting? I started sa commercials, TV commercials. Yan, dyan ako nag-start talaga. Then, sa mga teen magazines. And then after nun, na-discover ako ng yung manager ko ngayon, si Rams David. And nag-audition ako sa isang teen-oriented show sa GMA7, yung Twin Hearts. Then I got the role. And then, that was my first solo series sa... not solo. That was my first show sa GMA7. Marami kami dun parang teen-oriented show talaga. So, naging partner ko si Yasi Pressman. Siya yung naging collab team ko doon. And then, after nun, nagtuloy-tuloy na yung career ko sa showbiz. And then, hanggang sa naging co-manager ko din si Kuya Germs. Ayan. So, will you be a singer from now on?
Or Kung pwedeng may- pagsasabayin ko. Lagi nga tinatanong sa akin, anong love ko? Acting or Oo. singing? Parang sabi ko, parang pinapili mo kung sinong mas mahal ko, mama ko or papa ko. Pareho kong mahal yung dalawang craft na yun. So anong kakantahin mo para sa fans mo on Saturday? Friday. Sobrang naging hands-on ako dito sa concert ko. So yung mga kakantahin ko, yung mga favorite songs ko. And etong first solo concert ko kasi, para siyang, it depicts my journey. Yung buhay ko, yung journey ko, kung paano yung naging buhay ko dito sa showbiz. And mas makikilala ko ng mga tao dito sa concert ko. And I want to tell my story to people through my songs. So, ang makakantahin ko dito yung mga favorite songs ko. Okay. Pwede bang pa-sample naman? Uy, duet tayo, Bern. Duet mo ako. Joke lang. Go, kahit isang... Ni Wen Wo Ai. Alam mo yan? Oh, wow! Hindi, So you'll be singing Chinese songs yung papa also? ko, kasi yung dad ko Chinese eh. So, Yeah. nagre-request siya ng Chinese. Sabi ko, pa, wala namang darating na, baka wala darating mga friends mo siguro maiintindihan, pero hindi ako maiintindihan ng mga manonood sa akin. Tapos sabi ng mama ko, magkumanta daw ako ng Kapampangan song kasi Kapampangan siya. Ano ba tama? Sabi ko, pero hindi, joke lang nila yun sa akin. Sige, ano ba? Pangako by Kindred Garden. Ito, favorite ko to. Kinabahan ako bigla. Go lang. Yeah, sige. Pangako mo sa'kin, hindi magbabago. Ngunit, bakit nagkaganito? Ako'y iyong nilisan, wala man lang paalam. Ano ba ang naging dahilan? Ako pa ba sa puso mo? Nais kong malaman mo, pagmamahal ko ay hindi magbabago. Oops! Maghihintay na lamang ba ang puso kong nangangamba sa iyong mga pangako? Wow, wow. Pangako. Wow, wow, wow. Pangako. Oh, wow. Yun. Thank you. Thank you. Salamat sa maraming palakpak kahit na medyo napiyok po ako. Thank you. So, sino yung mga musical influences mo? Bakit sila yun yung mga favorite songs mo? Nakakatawa pero kasi sabi nila old soul daw ako. Oo. Mahilig ako sa mga kantang, hindi naman masyadong luma, pero yung mga 80s, 90s. Maganda kasi, lalo na yung mga love songs. Like, yung mga kanta ni Rick Sigreto. Yan, mga, don't know what to do whenever you are here. Don't know what to say. My heart is flowing in tears. When you pass by, I could fly. Yan, mga favorite songs ko yan. Yan. Mga 80s. Alam ko 80s yun. Tama po ba ako? Yan, yan. So, paano mo na-discover yung mga songs na yun? May... Mama ko. Talaga? Oo. Kasi yung mom ko, 80s kid siya eh. So, yung mga naririnig ko nung bata pa lang ako, so nagustuhan ko rin siya. And then, na-appreciate ko yung mga kanta noon. May mga artists ba na gusto mong makipag-collaborate? Aside from yung mga pupunta sa concert mo? Of course. May mga gusto kong maka-collaborate. Like, gusto kong maka-collaborate si Ate Regine. Ayan, mabait. Lagi ko siyang nakakausap ko siya pero hindi ko pa siya nakakasamang kumanta. Yung mga institusyon na dito sa atin, mga singers like Gary V, Martin Rivera, and marami akong gustong maka-duet or maka-collaborate. And how about acting-wise? Alam ko na na-meet mo yung Game of Thrones actor. Oo. Si Mountain. Oo. Oo. Sinong
ang gusto mong makipag-collaborate with in terms of acting? Local? Yes. Local. Pwede ring foreign. Sa local, sabi ko sa sarili ko, hindi makukumpleto yung pagiging artista ko kung hindi ko makaka-eksena si Nora Honor or si Vilma Santos. That's my dream. Gusto ko silang, and Marisol Soriano. And Sharon Cuneta. Yan, lalaki, no? Siyempre, mangangarap na lang ako ng local. Siyempre, yung mga institution na, di ba? Sa Hollywood naman, international, favorite ko si Johnny Depp. Gusto ko din si Anne Hathaway. Meryl Streep. Wow, I love her. Tapos, kinukwento mo sa akin kanina, naging kaklase mo pala si Maine Mendoza. Yes, sa CSB. Si Dab. Sa CSB, naging classmate ko siya ng isang subject lang. Hindi rin kami masyadong close nun eh. Tapos, nung Candy Cutie ako, nung nag-usap kami last time, nung nagkasama kami sa isang movie, sabi niya sa akin, you know what, Ken-chan, dati nagpa-picture ako sa'yo sa Candy Cutie, Candy Fair. Yun. Sabi ko, oh, talaga? Wow! Sabi ko, ganun. Sabi ko, talaga? Hanapin daw niya yung picture. Sa baul daw niya, sabi niya. Tapos, nasa school ka pa pala ngayon? I took leave of absence for like 1 year, pero 3 years na yata ako hindi nag-aaral. Pero plano mong tapusin talaga? Of course, I have to. Ayun yung pinromise ko sa parents ko eh. Especially my dad. Kasi gusto niya, noong una hindi siya pumapayag sa showbiz, you know that. Diba? Sobrang higpit ng mga Chinese. So, gusto niya matapos muna ako. Pero nung nakikita niya naman na maganda yung nagiging buhay ko dito sa career ko, and then pumapayag naman siya. Pero sabi niya, i-promise ko daw sa kanila na tapusin ko. Then I have to finish my study. Ano ang reaction ng family mo nung narinig nila tungkol sa Destiny Rose role mo? Sabi ng mama ko, kamukha ko daw siya nung bata daw siya, nung dalaga pa siya. Sabi ko naman, ma, hindi, mas maganda ako sa'yo. Pero hindi, sobrang proud sila sa akin. Sobrang proud yung parents ko. And nakita nila yung kakayanan ko bilang isang aktor. And hindi rin sila makapaniwala na nakaya ko yun. And ayun, proud na proud yung buong family ko sa akin because of Destiny Rose. And sabi ko nga kanina, iniba niya yung buhay ko. And sobrang nagpapasalamat ako dun sa Destiny Rose. So ano na ang dream role mo ngayon? Lalaki naman. Gusto ko ng lalaki naman. Hindi, gusto ko ng fantasy. Uy, hindi, gagawa na ako ng fantasy. Sa Enteng Cabizote, yan. Gagawin namin yung movie for, I think, umpisa na kami sa September. Ayun, isa din sa dream ko yung fantasy, hindi fantasy. Yung basta fantasy, may mga magic yan. Siyempre gusto ko rin gumawa ng action. Pero kung ako talaga papipiliin, more on drama talaga. Gusto ko yung mga drama side. On rom-com, yan. Pwede. Would you play a transgender woman again? Siguro matatagalan pa. Matatagalan pa siguro. Pero ang sarap gawin ng character na transgender. Kakaiba. And isa ako sa mga masaswerteng artista na nakagawa nun. Like Dolphy, di ba? Michael Damesa, yung mga nakagawa, mga aktor na pinagdaanan yung ganitong role. Nasaan sila ngayon? Sobrang naging successful sila. So natutuwa ako na-experience ko yung ganong klaseng pagkakataon to play a transgender. And you've worked with and you've met so many big names in the industry already. What's the best advice anyone has given you? Una-una yung tatay-tatayan ko si Kuya Germs. Bago siya mawala, laging sinasabi ng anak niya sa akin na sobrang proud na proud sa akin si tatay, si Kuya Germs. And ang dami kong natutunan sa kanya. Sobrang dami. Una, sabi niya sa akin, mahalin ko yung trabaho ko.
At hindi lang yung trabaho ko, mahalin ko din yung mga katrabaho ko mula baba hanggang taas. Sa staff, mga artista, dapat pantay-pantay lang tayo. Yun yung natutunan ko kay Kuya Germs. At mag-ipon, yan. Yun. Mag-ipon. Save money. In case, no? For the Yeah. future. Mm. So, nag-aaral ka ngayon, yung course mo sa CSB is tourism. Tourism. Kinakwento mo kanina na gusto mo maging pilot? Yes. Gusto. Pero- Kung hindi ako nasa showbiz, nasa airline industry ako for sure. Gusto ko maging piloto or kaya flight attendant, basta airline. Bakit? Paano yun? How Bakit? did that dream come about? Ang weird, bata pa lang ako, pinaniwala ko ng mama ko na kasi yung papa ko laging wala. Nagpupunta siya ng China, nagpunta ng Hong Kong, ganyan. So laging wala yung papa ko. So every time na nung mga 5 years old ako, 4 years old, every time na may dadaan na eroplano sa bahay namin, lalabas ako ng bahay. Tapos kakaway ako, Papa, hello Papa, I'm here Papa. So hanggang sa naging 17 years old ako, nagpapapa, hindi, joke lang. Joke lang ha. Hanggang, nung ano pa na, natatawa si Kuya na, hindi, joke lang yun. Papa, 17 years old, nagaganon ka pa. Hindi, joke lang yun. Nung, Sila Miss China rin na ay, sorry po. Sorry po. Sorry po. Hindi, totoo yun ha. Totoo yun. Bata pa lang ako, kumakaway. Papa, nandito ako. So, yung ano ko, yung bagay na yun, sabi ko parang ang sarap siguro dun sa taas. Hindi pa ako nakasakay ng aeroplano that time. So sabi ko siguro ang sarap dun sa taas, hindi ko alam ko. So sa pinangako sa sarili ko, balang araw dyan na mag-work. So ang yun, kaya airline industry yung gusto ko sa airline talaga. Pero ngayon nasa showbiz ka. Okay lang sa'yo. Okay na okay. So masaya dito, masayang mahirap. Okay. Pero akala ko madali lang, hindi pala. Talaga? Sobrang hirap. Saan ka nahirapan? Sa mga tao nakapaligid sa akin. Sa mga taong pull down ka pababa. You know, crab mentality. And ayan yung isa sa mga ugali ng mga Pinoy na kailangan nating iwasan talaga. And nahirapan ako doon. Nahirapan ako sa mga taong hindi ka yung ipupull down ka pababa. Pero syempre, sila din yung naging yung negative na yun, tinurn ko sa positive na bagay. So sabi ko, kung ibababaan nyo ako, papatunayan ko na hindi nyo ako mabababa. Parang ganun, parang naging lakas ko sila. Yung weakness na yun, naging strength ko para mas pagbutihin ko pa dito sa industry. Yun. Okay. And your concert next week, Next Friday. is your first solo concert. Yes. Are you going to come out with an album also? After my self-titled album, nakagawa na ako ng album under Police Records. And after that, I think CD Light muna. After my album, maggagawa kami ng CD Light. And hindi ko pa alam kung kailan siya i-release or yung details, pero inaayos na namin, pinaplana namin with my Police family. Okay. And those songs will be your own, or collaborations with other people? Gusto ko yung my own songs. Nagsulat din kasi Nagsusulat ako. ka Yes, din? nagsulat din ako. Talaga? Pero hindi ko pa siya napapakita sa management. So, ipapakita ko pa lang. So, gusto ko yun yung sanang gawin na CD Light ko. Yung my own songs. Okay. And we are about to end, but I think someone is asking if you were going to sing a song to someone you're courting, ano daw yung kakantahin mo? Nagawa ko na yun. Deja lang. Talaga? Oo. Kwento naman dyan. And kasi nung Destiny Rose, Okay. Akala ko naman kinantahan mo yung girlfriend mo. oo, syempre kailangan yun. Hindi pwedeng mawala yun. Ano ba? Nung my last girlfriend was yung time ng Destiny Rose. Pero wala na kami ngayon. Oh.
Okay lang. Okay. Masaya naman yung buhay na... um, siguro na-realize siya mas maganda ako, no? Mas na-realize yung girlfriend ko. Mas maganda pala ako, no? Hindi, joke lang yun. Ang kinanta ko sa kanya, yung kay Ed Sheeran, Photograph. Yan. Sample. Nahiya ako eh. Or, Nahiya ako. Baka mapiyok ulit po ako eh. oh no, hindi yan. Hindi na. Wait lang. Pero hindi ko kasi masyadong yung kanta na yun eh. Kasi habang kinanta ko sa kanya, may lyrics ako eh. Nahawa. Hindi, joke lang. Joke lang. Sorry ha. Ma-joke akong tawa. Pasensya na. Hindi, na lang. Ano ba yung kinanta ko sa kanya? Ano pa ba? Ikaw may request ka ba? Yung kakantahin mo sa concert mo. Kakantahin ko sa... Na pinaka nakakakilig. Alam ko na. Eto hindi. Sige. Your Love. Alam mo yung Your Love? Sinong kumanta? Alamid. Tama ba? Tama ko yan? Alamid ka. Meron ako ditong manager. Si Kuya. Alamid by Alamid. Okay. Ganito yun. You're the one who never lets me sleep. To my mind, down to my soul, you touch my lips. You're the one that I can't wait to see. With you here by my side, I'm in ecstasy. I'm all alone without you. My days are dark without a glimpse of you. But now that you came into my life, I feel complete. The flowers bloom, my morning shine, and I can see. Your love is like the sun that lights up my whole world. I feel the warmth inside. Your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside. Yan. Wow, nap naman. Thank you. Nax. Thank you so much. Thank you, Vern. That's all the time we have for today. Uy, bitin. Bitin? Joke lang. Oo, next time ulit. Nag-enjoy sige, ako. visit us again. Yes, of course. My pleasure. Thank you for inviting me. Thank you so much for being here and singing for us and Thank you. answering my questions. Okay lang kahit napiyok ako kanina. Oo, okay lang. Sige. Na-appreciate naman nila. Na-appreciate niyo po ba yun? Joke lang. Salamat, Rappler. Thank you so much. Thank you. Thank you for joining us as well.